morning, class! Nababalisa si Samara. Tingin siya ng tingin sa pintuan. Wala pa rin ang kanyang matalik na kaibigan, si Charles. Wala pa rin si Charles. So ngayon, class, ang topic natin ngayon ay direct variation. So ano nga ba ang direct variation? Mr. Maya, bakit ka late? Sorry ma'am, traffic eh. O sige, upo ka na sa upuan mo. Narito na lang late. Traffic nga eh. Ano ba paki mo? Nakatulala si Charles, tila ba't apakalalim ng kanyang iniisip. Ay, nagugutom na ako. Nagluto na kaya yung kapatid kong walang kwenta. Nagugutom na ako. Bakit wala pang ulam? Hoy, Tukmol! Ba't wala pang ulam? Anong iluluto ko, Agin? Paano ako magluluto kung wala ka naman binibigay ng pambili ng sangkap? Tsaka nakikita mong gumagawa ako ng assignment dito. Bakit hindi ikaw yung magtrabaho para may pangkain tayo dito? Bakit hindi ikaw ang magtrabaho? Nag-aaral pa ako dito eh ikaw. Wala na nga si mama. Imbis na pambili natin ng pagkain, pinambibili mo ng alak. Aba, sumasagot ka ng tukmol ka? Mas ka nga dito sa harapan ko bago ko masira yung mukha mo. Sa ilalim ng kanyang iniisip ay hindi niya napansin na tinatawag siya ng kanyang guro. Yes, ma'am. Oh, ano ang direct variation? Ano kasi yun? Sa susunod, makinig ka para may alam ka. O sige, upo ka na. Pansin ni Samara na tila wala sa kanyang sarili si Charles. Okay ka lang? Pero may pinagdadaan mo. Wala kang pakin. Concern lang naman ako sa'yo eh. Natapos na ang kanilang klase. Okay, class, dismiss. Kapansin-pansin ang pagmamadali ni Charles na umuwi. Isa sa kanilang mga kaklase ang naglakas loob na tanungin si Samara. Mara, alam mo ba kung anong nangyayari kay Charles? Hindi man nga eh. Bakit hindi mo alam? Di ba best friend mo siya? O siya, andun yung service ko, ano na ako. Kinabukasan. Munti ka na namang mahuli sa klase si Charles. Buti ka nang mali. Napansin ng mga kaklase nila ang pagbabago kay Charles. Dati nga siya una laging pumapasok. Oo nga. Hindi nagtagal ay dumating na ang kanilang guro. Oh, Leia, ayusin mo yung upo mo. So ngayon, class, may quiz tayo about sa direct variation. So, class, get one full sheet of paper. Mara, tingin mo yung sheet of paper? Wala na naman sila. Wala na naman silang pagget. O ito.
wala ka. Natapos ang oras na ibinigay sa kanila ng kanilang guro upang sagutin ang kanilang pagsusulit. So, class, ipasa nyo na. Tapos o hindi tapos? Nakakuha ng mababang marka si Charles at hindi ito ikinutuwa ng kanilang guro. Maya, nakinig ka ba? Samara, very good. Charles, ba't ang baba ng score mo? Sa susunod makikinig ka para tumaas naman ang grado mo. Nakailan ka ba? Huwag mo lang tanongin. Hindi rin nagtagal ay natapos din ang kanilang klase. Okay, class, dismiss. Goodbye. Walang nagbago, nagmamadali pa ring umuwi si Charles na para bang may hinahabol siyang oras. Lumipas ang 3 araw na hindi na pumapasok sa klase si Charles. Absent na naman si Charles. 3 araw na siyang absent. Nagtataka na ang kanilang mga kaklase kung bakit hindi siya pumapasok. Tara, alam mo bakit absent si Charles? Hindi man eh. Nakatulala sa Samara at inaalala ang mga panahong hindi pa nagbago si Charles. Touch my body tender, 'cause a feeling makes me weak. Kicking off the covers, I see the ceiling while you're looking down at me. How can we go back to being friends when we just shared a bed? How can you look at me and pretend I'm someone you never met? Yan pala, saan tayo gagawa ng project? Sa bahay ng mami siguro? Ah, sige. Natapos ang isang mapayapang araw. Ngunit habang naglalakad papauwi si Samara, ay nakita niya si Charles na gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Labis na ikinalungkot ito ni Samara, hindi niya inaakalang magagawa ito ni Charles. Paano nagawa ni Charles yun? Pinagkakatiwalaan ko pa naman siya. Kinabukasan ay hindi pa rin mapigilan ni Samara ang kanyang luha. Hindi siya labis na makapaniwala na magagawa ito ng pinaka-importanteng tao sa buhay niya.
Okay lang yan. Lumipas ang 1 linggo, wala pa rin paramdam si Charles. Hindi pa rin pumapasok si Charles. Hindi pa eh. Baka tuluyan siyang nalulong. Kakusapin ko na lang siya. Huwag na, Mara. Baka masaktan ka lang. Naisipan ni Samara na dalawin si Charles sa kanilang bahay. Charles! Charles! Bakit ka nandito? Lubayan mo ako. Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis. Nasira ko na lahat, Sam. Sarili ko, pamilya ko, at ikaw. Kaya mo pa rin yan. Bumangon ka. Tulungan mo yung sarili mo. Di ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo, kasi mahal kita. At dahil sa tulong at pagmamahal ni Samara, ay nakapagbago si Charles. Hindi na ito lumilibang sa klase at tuluyan na rin niyang nalabanan ang paggamit ng pinagpapawal na gamot. Ito yung dapat mo rin yan. So, dapat yung buti sila. Ito yung sabihin nila. Sam, may speech daw si Charles para sa anti-drug campaign. Oo, yung sunod namin kagabi. Nagsimula na ang campaign ni Charles at kitang-kita sa mata ni Samara ang tuwa ng kanyang nararamdaman. Noong una, akala ko droga ang sagot sa sakit. Pero habang tumatagal, lalo lang akong nalulunod. Hanggang isang araw, may mga taong tumutulong sa akin. Hindi dahil perfecto sila, kundi dahil naniniwala sila sa pagbabago. Si Samara, ang pag-ibig niya, yung dahilan kong bumangon. Ang tunay na lakas ay yung pagtanggap sa pagkakamali at pagpiling bumangon araw-araw. Ang droga ay hindi sagot. Ang pag-ibig, pag-asa, at paniniwala sa sarili, yan ang tunay na lunas.